I live to life, gotta be also. I get on my knees. So another example we have is opo, mga 5. A slender Another example we have a slender rod of length L and weight W is held in equilibrium position as shown. Determine the angle theta and tension but in terms of W in each cable. So as you can see dito na slender rod and then meron daw siyang length na L. Then nagbanggit din siya ng weight W, so we have to consider po yung mismong weight niya and we denote that as W po. So ngayon, nabanggit naman sa problem na nasa equilibrium pala yung ating system. So ang pinapahanap sa atin is the theta o yung angle po na ito ng cable CD and the tension na pinoproduce po ng cable AB sa kanong cable CD. So try natin kung paano natin siya masosolve. But of course, first step natin most of the time pag nagsosolve po tayo ng force system is of course the FBD. So meron tayong cable dyan, therefore magkakaroon tayo dito ng tension. Okay, so tawagin natin siya na tension CD. And of course, meron din tayong cable sa baba. So tawagin po natin yan na tension AB or BA na lang. Tension BA. And then, yung length natin na L, yun po yung distance from BC. Ayan yung L natin. Yan si L, pero wag na natin i-like. So ngayon, yung W natin, so sabi natin from previous discussions that the weight of an object is lagi nag-a-act sa kanyang center of gravity or center or sa mismong gitna niya. So since symmetrical ang ating rod BC, so dito sa gitna po na yan nag-a-act yung ating weight. So again, sabi natin dati yung sa previous discussions natin that the weight must not be assumed but laging pababa lang po yung ating W. So kumpletuhin lang natin yung ating illustration. Check natin kung ano ba yung mga distances na kailangan natin para makapag-solve tayo ng values here in our example. So we have 3 equations of equilibrium, summation of forces X, summation forces of Y, and summation of moment, summation forces Y, summation of moment at a certain point. So ngayon, ang unknowns natin dyan kasi pinapahanap mismo ng problem is tatlo, isang theta tas dalawang tension. So ang gamitin natin is yung summation na kung saan maraming makakancel na unknowns. So as usual, dun tayo mag-i-start kay summation of moment. Pero ang tanong po, saan tayo mag-moment? So kung makikita natin, either naman sa B or C pwede kayo mag-moment. Depende kung saan maraming makakancel na unknown. Pag sa B ka nag-moment, papasok po yung unknown na TCD at yung theta natin. Pero pag nag-moment tayo kay C, yun ka nag-moment, hindi papasok sa equation natin si TCD and then si theta. So, ang papasok lang na unknown sa kanya is si TAB. So, itry natin siyang dito mag-moment. Summation of moment at C is equal to 0 considering na ang clockwise po na ikot ay positive. So, 0 is equal to una nating ilagay is yung TBA, T sub BA. Ang distance natin is from this point pababa nito. Yan yung distance na gagamitin natin. Kaya lang, ano ba yung distance na yun? So, para makakuha tayo ng distance, i-try natin siyang ihiwalay yung triangle natin dito sa may FBD natin. So, ito po yung 40 natin. And ito yung point B and ito yung point C. 40 degrees. Sabihin natin, itong isang buo na to, ito si X. And then, ito si Y. Tingnan natin kung magagamit natin yung parehas ng yan.
So, ang kinukuha po natin dito ay yung distance na y. Yan yung hinahanap natin. But alam natin the distance from BC to PC, B to C, yan ay L. Yan yung L natin, yung slender rod, yung length niya. Ngayon, pwede tayong kumuha ng, i-consider natin si Y at saka si L and then yung 40 degrees na reference angle. So, we will have sine 40 is equal to Y over L. Okay, since Y yung kinukuha natin, cross-multiply lang tayo, we have Y is equal to L sine 40. So, ito yung magiging distance ni TBA papunta dun sa C. L sine 40 degrees. Next, i-consider din natin yung W natin. So, magpo-produce siya ng counterclockwise na ikot, therefore, negative or minus siya to W. So, ang problem natin is yung distance naman. So, itong distance na to, yung kailangan natin na malaman. So, di ba itong distance na yun yung kailangan natin, sabihin po natin, nandito siya. And since sa gitna nga po nag-act si W, automatically, yung portion na to, yan ay L over 2, and yung portion na to, yan si L over 2 din. So, ilagay natin dito sa may illustration natin sa baba na yung distance from this point to point C, yan ay si L over 2, and then ganun din yung nasa baba. So, eto po ay 40 degrees pa rin. Okay, so, ulitin lang natin, ito yung kailangan natin na distance. Ayan yun, sabihin natin x prime. Yung x prime, eto din siya. Yan din siya. Si x prime yung kailangan natin distance ni W papunta sa point C. So, iwalay ko yung triangle para mas ma-visualize natin. Ito yun. X prime, tapos, lagay ko sa baba. So, ito si x prime, tapos ito 40 yan, tapos L over 2. So, we will have cosine 40 is equal to x prime over L over 2, or si x prime po ay equal kay L over 2 cosine 40. Ayan. So, gamitin natin dito yung L over 2 cosine 40. Ayan. So, aside from that, wala naman ng papasok na force. Therefore, ito na yung ating moment. Ito yung mga forces na papasok sa moment about C. Ngayon, lipat lang natin itong W na to sa kabilang side of the equation or pagpalitin natin sila. We have TBA, L sine 40 is equal to WL over 2 cosine 40, or isi-simplify lang natin. Yung sine 40, ang value po niyan ay, check natin sa calculator, sine 40 is equal to 0.643 TBA is equal to, yung cosine 40 over 2 naman, over 2 is equal to 0.383. 0.383 LW. But as you can see, both sides of the equation, meron po yung L. So we could just simply cancel out po. So, magkakaroon tayo ng TBA 0.643 is equal to 0.383 W. Divide both sides by 0.643 para ma-extract natin yung TBA sa left side of the equation. Okay. So, TBA is equal to cancel out. So, lagay natin sa calculus si 0.383 divided by 0.643. So, we have 0.596 W. So, ito na yung value ng ating tension doon sa cable BA. So, ito yan. Siya si 0.596. In terms of W, siya si TBA. So, next, after natin makuha yung TBA, lagay lang natin dito, siya si 0.596 W. So, yan yung isa nating sagot. So, ngayon kulang pa tayo ng TCD and yung ating theta. So, ngayon, ginagamit na natin yung summation of moment about C. Gamitin naman natin yung summation of forces along y-axis is equal to 0, assuming na lahat ng pataas na force ay positive. 0 is equal to, so meron kang pababa na weight, so negative po yan. And then, meron kang pataas na TCD, therefore positive. TCD. And then, since y ang ina-analyze natin, gagamit tayo ng sign
na function, theta. So aside from that, wala naman na pong papasok na ating values ng force natin. So pwede natin gawin, yung TCD natin, lipat natin yung W sa kabilang side, divided by sine theta. Kumbaga, divide both sides by sine theta. So sabihin natin, yan ay si equation number 1. Okay, so next, gamitin naman natin yung isang equation of equilibrium na summation of forces x. Assuming na lahat ng papuntang kanan ay positive, we have 0 is equal to, so ang papasok na force natin is yung negative TBA dahil papunta po yung force na yun sa kaliwa. And then yung papuntang kanan na TCB, so positive TCB, so we use the function ng cosine theta. So, lipat lang natin sa kabilang side yung negative. TBA is equal to TCB cosine theta. So, from the nasolve natin na value kanina ng TBA, pwede ko pong ipalit dito sa TBA. Ipalit natin 0.596 W is equal to, kanina nakakuha ka doon sa equation 1, yung TCD na yan, palitan mo ng equation 1. So, yan magiging W sin theta. Huwag natin kalimutan ito dahil pinalitan lang naman si TCD. So, huwag natin kalimutan si cosine theta. So, both sides of the equation ay meron pong presence ng W. Therefore, pwede natin i-cancel yung W sa both sides of the equation. Ngayon, ang matitira sa atin is 0.596 is equal to cosine theta over sine theta. Or yung, ito po, ang value din yan is cotangent theta or 1 over tangent theta. Okay, so if i-rewrite natin, we have 596 is equal to 1 over tangent theta. So itutuloy ko lang po dito sa taas natin. Dito ko na lang itutuloy. So we have 0.596 is equal to 1 over tangent theta, cross multiply, kakaroon ka ng tangent 1 over 0.596. Then, we get the theta by using our tangent. 1 over 0.596. Ayan. So, theta is equal to, kunin lang natin sa calculator, our tangent ng 1 over 596. Sorry, ayan. So, we have theta na 59.21 degrees. So, therefore, ito po yung ating angle na hinahanap. So, basically, ang ginawa lang natin, ginamit po natin yung mga equations na nagawa natin kanina. For example, yung TCB. Sinubstitute nyo lang po dito. Ayan. As well as yung nakuha nating value ng TBA, sinubstitute nyo lang po dito. Ayan. Kaya, kung napapansin nyo, naging in terms of W and theta yung ating equation, but since present po yung W dito, both sides of the equation, kinancel out natin, ang natira ay theta. Then, through trigonometric identities and concepts, na-solve natin siya. And then, inverse tangent po. We arrive in theta is equal to 59.21 degrees. So, nakuha natin yung value ng theta natin na 59.21 degrees. So, kulang pa tayo ng isang value which is the TCD. Ayan. So, kanina meron tayong equation na nagawa kanina. So, we have the TCD is equal to W over sine theta. So, yan yung isa sa nagawa nating equation kanina. So, gawin natin, meron naman tayong W dyan, isulat lang natin. Then, we have sine theta. Palitan natin yung theta ng 59.21. So, now we have TCD. Simplify lang natin. Input natin yung 1 over sine 59.21 degrees. So, we have 1.164 W for the value of TCD. So, yun po yung ating sagot for this example problem.